Isang Sabado ng umaga, isa-isang pumunta ang bawat miyembro ng pamilya sa hapagkainan upang sila ay kumain ng almusal. Sila ay nagkakamustahan dahil masyado silang abala sa kanilang mga trabaho at pag-aaral mula Lunes hanggang Biyernes. At habang sila ay masayang nagsasama-sama, tila hindi nila napapansin na may pinagdadaanan ang isa nilang kapamilya marahil ito ay mukha namang masaya. Halina kayo, tatay at mga anak. Halina at bumaba na kayo. At tayo ay kakain na dahil 9:00 na ng umaga ng Sabado. Magandang umaga mga anak. Umpisahan ko munang kamusay ng ating ate. Kamusta ka naman sa iyong pag-aaral sa pagiging dentista? Maayos ba ang grade mo, anak? Magandang umaga po, Tay at Nay. Mabuti at naiintindihan ko naman po yung mga inaral ko sa dentistry at matataas naman po yung aking mga grado. Sa Monday po pala, meron kaming proyekto ng aking mga kaklase at kami ay pupunta sa barangay para tumulong mamigay ng mga pang-dental kit sa mga tao at hindi lang po yun, kami din ang magbibigay gabay sa kanila kung paano po yung tamang pag-toothbrush. Wow! Mabuti naman at ang iyong grado ay maganda. At maganda na tutulong kayo sa barangay natin para ipaalam ang importansya ng oral health. Natutuwa ako dahil nag-aaral ka ng mabuti. At ikaw ay laging masaya kahit ikaw ay abala sa iyong pag-aaral. Mahusay naman yan, Ate Jaira, dahil ayaw mo na bumaba ang iyong grado. At natutuwa ako dahil ikaw ay tutulong sa ating barangay. Ikaw naman, kuya, ano naman ang pinagkakaabalahan mo sa iyong trabaho? Mabuti naman ba? At wala bang nangaaway sa'yo nung nasa France ka? Magandang umaga, nanay at tatay. Mabuti at maayos naman po ako sa aking trabaho sa France. At nakakapag-ipon naman ako kaya ako na po ang magbabayad ng ating ilaw, kuryente at tubig at ang ating internet. Huwag na po kayong mag-alala sa mga gastusin dito sa bahay dahil may trabaho naman po ako. Tapos, wala naman pong nangaaway sa akin sa trabaho ko sa France. Mabuti naman anak at salamat sa pagtulong mo sa amin at sa mga kapatid mo ha. Masaya kami dahil walang nangaaway sa'yo doon habang ikaw ay nagtatrabaho. Ikaw naman, Bunso, kamusta ka na at ang iyong pag-aaral sa school? Hello nanay at tatay, mabuti naman po ang school ko at mataas po ang aking grade. At sabi nga po pala ng aking guro, ako ay lalaban sa isang kompetisyon na tinatawag na Math Quiz Bee dahil nakitaan niya daw po ako ng husay sa math. Isang linggo na ang nakalipas, may isang pagsubok na mararanasan ng pamilya at ito ay ang matinding sakit ng kanilang tatay. Ito ay na-diagnose ng sakit na kidney cancer at kailangan na siyang ipa-chemotherapy. Paano na tayo mga anak? Matindi ang sakit ng inyong tatay at kailangan natin ng maraming pera para maipagamot siya. Mabuti naman kung ganun at para mabawasan din ang ating problema. At sana maging maayos at gumaling na si tatay ninyo. Opo, Nay. Hindi po tayo susuko sa hamon ng ating mga problema. At natutunan ko din po na huwag tayo basa-basa susuko dahil tayo ay may problema. Kundi tayo ay magdasal at tayo dapat ay maging matatag sa buhay para tayo ay lumago. Tayo po dito ay magtutulungan at gagaling din po si tatay balang araw. Nay, tutulong po ako makapagbigay ng aking konting pera para po sa panggagamot po ni tatay. Nagtrabaho po ako bilang call center agent since patapos naman na po ako sa aking pag-aaral sa dentistry. Hayaan mo, Nay, kapag ako nakapasa sa board exam ng dentistry, mas tutulong po ako sa inyo para gumaling po si tatay. Hindi sila sumuko hanggat may problema sila at dahil dito, sila ay nagkaisa para gumaling ang kanilang tatay.
Ang ate ay isa ng ganap na dentista at ang kuya naman ay may isang negosyo na trucking business, habang ang bunso naman ay nag-aaral na sa isang universidad sa Maynila. Nay, may maganda po akong balita sa iyo ngayon. Ako po ay nakapasa na sa board exam ng dentistry at matutulungan ko na po kayo at lalo na sa pampagamot po ni tatay. Ako na po bahala sa mga gamot at check-up niya. Ako din po, Nay. Huwag po kayong mag-aalala. Sagot ko na po ang yung mga bayarin dito sa bahay natin at higit na sa mga kailangan ni tatay. Nay, ako din po tutulong kahit konti at magbibigay po ako ng aking konting ipon para may magastos po tayo dito sa bahay. Mabuti naman mga anak, at ganito dapat ang pamilya, nagkakaisa at nagtutulungan. Habang may problema at hamon sa buhay, maraming salamat mga anak dahil tinutulungan ninyo ako at dahil sa inyo, unti-unting nawawala ang aking mga inaalala sa buhay. Magiging masaya na ako dahil hindi na din tayo mag-aalala sa pampagamot ni tatay at alam ko magiging okay na yung kalusugan niya. Mula ngayon, ang ate at ang kuya ay nagsisipag sa kanilang mga trabaho upang matulungan ang kanilang nanay sa mga gastusin sa bahay, panggamot ng tatay sa kanyang sakit at pang-aral ng bunso hanggang sa siya ay makapagtapos na rin ng kanyang pag-aaral at nakatanggap ito ng diploma at master's degree. At dahil dito, ang bunso ay nagsisimula na ring tumulong sa kanilang pamilya upang magbigay ng mga kakailanganin ng kanilang nanay at tatay. Nay, eto po, pangdagdag sa gamot at check-up ni tatay. Nay, nabayaran ko na rin ang mga bayarin dito sa bahay. At may naipon na akong pera pampagawa at pang-ayos ng bahay natin. At para may maayos kayong tulugan ni tatay. Nako, maraming salamat mga anak ha. Nay, tay, nakauwi na po ako. Ito po, nakabili na din ng mga groceries. Nako bunso, dapat di mo na ginawa yan. Dapat nga mag-grocery ako ngayon. Wag na, Nay. Ako na bahala. Kailangan mo na magpahinga dahil medyo umihina ka na din. Sa amin ni ate at kuya, walang problema. Dahil bata pa naman kami at may lakas pa. Pagkalipas ng panahon, nagbunga na rin ang lahat ng kanilang pagsisikap. Sa wakas, ang sakit ng kanilang tatay ay gumaling na at muli silang naging buo at masaya ang kanilang hapagkainan. Sa kwentong ito, napatunayan natin na ang pamilya ay parang isang matatag na pundasyon. Kahit anong bagyo ng sakit o hirap ang dumating, hindi tayo matitinag basta't may pagmamahal at pagkakaisa. Kapit lang kapamilya dahil sa dulo ng bawat pagsubok ay may bagong umagang puno ng pag-asa. Kapit lang kapamilya.